O, i-quote na natin sila. Ang ebidensya daw nila dito sa death threat, ayong kay Chua, yung mismong sinabi ni BP Sara. Pasensya na po kayo kung parang paulit-ulit lang kami. Hindi po naman paulit-ulit, naiiba po itong punto. Okay, sa sinabi na yan ni Chua, yun daw pong mismong sinabi ni BP Sara, ang malakas na ebidensya na siya ay nagde-death threat sa Pangulo. Ay, teka lang pala muna. Ayon din kay Tito Soto. Ito kay Tito Soto to Ano ba talaga ang sinasampa natin? Death threat ba? Hindi naman impeachable yung death threat. Ang tagal na raw nilang pinag-uusapan yung death threat. Kay Tito Soto yan Hindi lang natin alam kung nagpapatawa siya na wala lang natawa. Pero kay Tito Soto po nanggaling yan. So Tito Soto, ini-expect ko na ikaw hindi mo pababayaan yan na ma-convict si BP Sara dahil ikaw mismo kino-question mo. Bakit panay death threat yung pinag-uusapan? Hindi naman impeachable offense yung death threat. Ibig mo sabihin ba dong ang grave threat ay hindi impeachable offense? Opo, specific po ang impeachable. Bakit ang tagal na natin pinag-usapan, hindi naman pala impeachable yan? Dahil ang katwiran nila, dahil sa death threat ni BP Sara, kasama raw po sa yung sa trust. Ang kaso po niyan, dahil may pagbabanta sa Pangulo, may pagbabanta na i-assassinate ang Pangulo, yan daw po ay pasok sa hindi high crimes Kasi high crimes, dapat na Pag high crimes, yung may na-assassinate na Ano yung termino dyan? Yung may kinalaman sa trust, betrayal of public trust. So dahil daw sa may pagtatangka kay Pangulo, may betrayal of public trust. Doon po nila ikinakawing yan. Ang problema po sa betrayal of public trust, dapat po maipakikita ninyo na si BP Sara ay kinamumuhian. Kasi ano po ibig sabihin ng betrayal? Ang betrayal of public trust, aminado po ang lahat na hindi po yan konkreto. So, depende na po yan sa interpretasyon ng mga horado. Kasi masyado siyang broad yung betrayal of public trust. No? Kinakailangan, basta ang importante, nawalan na ng tiwala sa kanya ang mamamayan dahil sa kanyang ginawa. Pero may mga halimbawa po rito na pwede natin pag-usapan. Okay. Eto mahirap pag hindi ko dala yung laptop ko, dito lang ako nagbabatay. Wala yung mga pinagkukunan ko Okay, dahil po ang betrayal of public trust ay masyadong broad. Sabi nga rito, catch all. So, eto po. Pag sinabi pong betrayal of public trust, eto po yung mga kinakailangan. Meron pong tinatawag na abuse and neglect. Includes tyrannical abuses of power, cronyism, favoritism, and inexcusable negligence that actively harm the public interest. So, asan po rito? May tyrannical abuse of power po bang ginawa si BP Sara? Tandaan nyo po, hindi po siya yung presidente. No? Okay, so sa madaling salita,
Ikinakawing po nila yung grave threat na ito ang dahilan kung bakit binitray mo yung public trust. Kaya lang po, no, dapat ang pagpapatunay niyan ng betrayal of public trust, talagang dahil sa ginawa ni BP Sara, yung tao ay namuhi na sa kanya. Oh. Paano po mapapakita na namumuhi po yung tao sa kanya? Halimbawa po, pag nagpunta ka ng Canada, minumura ka ng mga tao. Yan. Ibig sabihin, binitray mo na yung kanilang public trust. Kasi kaya galit na galit yan dahil binoto ka niyan. Sinabi mo, itutuloy mo yung magandang ginawa ni Tatay Digong. Sinabi mo na magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Sinabi mo 1 million per year ang pabahay. Binitray mo yun sila. Dapat makita po ng mga tao, eto po pananaw naman natin kasi pananaw ng mga politiko, Duterte ka kaya may betrayal of public trust ka. O di ba? Ganyan sila eh. Duterte kasi yan kaya may betrayal of public trust. Yung pagiging Duterte nila kasalanan na. Ganyan po yung pinapaliwanag nila. Kasi Duterte ang mga yan eh. Yung tatay nila, nakakulong dahil mamamatay tao. Kaya sila din, mamamatay tao din yan. Pinapaniwala po tayong ganun eh. Pero ito po ang katotohanan. Dapat po sa betrayal of public trust, galit ang publiko, galit ang mamamayan. Dahil sa ginawa mo o hindi mo ginawa. Pinakamagandang halimbawa niyan, pag nagpunta ka sa lugar, minumura ka. Pag nagpunta ka sa lugar, hinahanapan ka, sino na napakulong mo? Ano na nagawa mo? Bakit panay pag nanakaw ang gobyerno mo? Hindi ko po sinabing, ganyan po. Sa ibang bansa, ganyan yung nakikita ko. Pag galit na galit sa yung tao, tignan nyo po ang halimbawa. Tignan po natin. Kung si BP Sara po ba ay may galit ang mga tao. Yan po kasi kanya-kanya tayong kahulugan ngayon eh. Wala naman pong dinefine ang Constitution ano ang betrayal of public trust. Ang sabi nga sila yan nagsasabi dahil may grave threat, napatunayan daw nila na may grave threat, kaya may betrayal of public trust. Okay. Ano ang patunay nila na may grave threat? Si BP Sara kay BBM. Sinabi mismo ni BP Sara. Di may grave threat din po si BBM kay BP Sara. Bakit? Kasi sinabi ni BP Sara, pag ako natigok, ipapagurgur nila ako. Pag ginurgur nila ako, patayin mo sila. Gurgurin mo sila. Ay, hindi yun. Hindi ganun yun. Kahit sinabi rin ni BP Sara yun. Pareho lang sinabi ni BP Sara yun eh. Ibig sabihin, pag sinabi ni BP Sara at umaayon sa kwento nyo, pinaniniwalaan nyo. Pero pag sinabi ni BP Sara na hindi ayon sa inyo, sinabi rin ni BP Sara na meron siyang nagtatangka sa kanyang buhay. At pinahiwatig niya yung nagtatangka sa buhay niya, yung 3. Kaya nga, pag natuluyan siya, tigukin mo yung 3. Kasi yan yung nagbabanta sa akin. Ibig bang sabihin, ipakulong din natin yung 3? Bakit hindi nyo po matanggap yun? Maraming sinabi si BP Sara na mga magnanakaw. Ayaw nyong paniwalaan. Partikular, tinukoy niya si Martin at saka si Saldico. Hindi nyo siya pinaniniwalaan. Pinaimbestigahan nyo ba si Martin at saka si Saldico? Hindi, di ba? Pero sinabi rin yun ni BP Sara. Balik tayo kay Robin Hood. Ang punto lang dyan, si Robin Hood, mas lalong bumida. Kasi sinabi niya At naniwala yung tao, tama. Dapat yung prosecutor, hindi sila one-sided. Kasi kung hindi po one-sided, yung mga congressman,
Kaya lang naman naging prosecutor yan dahil naghanap sila ng mairereklamo eh. Kung kayo patas, wala sana tayong impeachment trial. Ibig sabihin, kaya natin tinatrial ngayon si BP Sara dahil hindi kayo, dahil one-sided kayo noon pa. Kung hindi lang kayo one-sided, nakita nyo sana na si BP Sara ay may banta sa kanyang buhay. Ha? May banta ba sa kanyang buhay? Magtataka na naman kayo. Pinakinggan nyo lang yung kapiraso. Kaya yung sinasabi nga ng depensa, di ba? Hindi nyo napakinggan yung buong kwento. Tapos, nagpasya kayo sa isang bahagi. 1 minuto. 1 minuto tuloy. 1 minuto lang.